Yo, what's up? It's your boy Jangoloid. Welcome to my YouTube channel, Jangoloid TV channel. Sa mga hindi pa ako subscribe, same old story. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Jangoloid TV channel. Kung ano po yung pangalan ko sa Facebook and YouTube and TikTok. Sa mga subscribe, no, maraming po salamat. So, kamusta na po kayo? It's been a while, guys. Yo, man. So, shout out sa Soul Avenue, guys. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir Mike at inallowed niya tayo mag-shoot sa bago niyang store. Couple of months ago na nakalipas. Kaso ang problema, guys, yung nakapag-shoot ako doon, nasira po yung aking ginagamit and laptop and tablet. So, hindi ko siya na-content agad. Pero anyway, and ipopost ko na lang yung Soul Avenue sa Ayala Bay, Manila Mall para makita nyo yung store nila doon. At sa mga hindi pa nakakaalam na meron ng Soul Avenue, and gusto ko lang din magpasalamat sa unexpected gift. Simple lang naman po, pero ito po. Yeah, Soul Avenue. Live, is 2014 Soul Avenue Sneakers and Lifestyle. Meron sila sa at soulavenue.ph, sa Instagram and Facebook. Alright, guys, kung sino yung mga malupitang sneakers doon yung makikita. Isa sa mga magandang shop doon, mga rare Jordans and Nike Dunks. Gusto ko lang pakita, guys, yung yan, nilagay nila sa akin XL. So ang nakakatawa kasi dito, after na inallowed nila ako mag-shoot, pagkatapos ko na meron silang inabot na ganito, kaya sobrang na-touch ako. First time to sa lahat ng mga sa akin, mga na-content ko. Syempre, guys, kasi pagka nagpo-post tayo ng mga shoes, syempre nagpapaalam muna tayo. Kung hindi pumayag, huwag tayo magalit. Syempre, respeto yan, di ba? Wala naman tayong magagawa. And yun lang naman. Sa mga pumapayag sa Adidas, etc., sa Paseo, Santa Rosa, sa Pampanga, Bataan, at that time. So, thank you so much. Hindi ko kayo nakakalimutan. At sana sa susunod na pagdalo ko sa inyo, i-allow nyo pa rin ako. By the way, guys, in Soul Avenue, ulitin ko lang po, maraming salamat. Hindi nila ako binayaran or kahit na o sponsor. Wala naman pong gano'n nangyari. Sobrang natuwa lang ako sa shirt. Hindi ko pa nagagamit ito. Hindi ko pa rin binubuksan hanggat hindi ko pa napapakita sa inyo, guys. So, yun lang naman po. Alright. Before anything else, gusto ko lang i-share sa inyo ang Brooks. Sa mga hindi nakakaalam ng Brooks Company, ano lang naman ito, first impression about the Brooks Hyperion Elite 3. Medyo na-late na tayo ng konti, guys, na naman. At Hyperion Elite 4 coming out soon. I think much better yon compared to the rest of the Hyperion Elite 1, 2. 2 is fine, pero hindi ako nagkaroon. And the 1, 2, and 3. And 3 ang gusto ko lang i-share sa inyo kasi this one is super shoe. And a little bit expensive, guys. Check natin. $250 for racing super shoe kung tawagin. Mga ganong type of running shoe, and a little bit hindi pa siya pala a little bit expensive pala talaga siya. It's around 13,795 dito sa Philippine money, peso. US $250. Then pakita ko lang sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam. First impression lang to, guys, This is the Brooks
It's a quick unboxing na rin kung tawagin. Ito po siya. Napakita ko lang sa inyo. Here. It's my first time na mapakita sa inyo, and first time ko lang din nagkaroon nito. Nagugustuhan ko na ang Brooks ngayon, then after the Nike, di ba, sa mga nakakasubaybay sa akin, ang Nike boy talaga ako, although hindi ko naman sinisiraan Nike, pero marami ng company ako na discover along the way. So almost 20 years o 25 years din ako nag-Nike. Ngayon, na-appreciate ko yung iba company like Asics, Adidas, and ito Brooks, Saucony, etc., Puma. And ito po, ang nakalagay dito siya, Hyperion Elite. Then here sa loob niya, hindi pa siya full review guys, kasi hindi ko pa siya natatry, although medyo late na. Here parang hindi naman masyado magaspang yung upper niya. Then ito, gusto ko to, parang sa Nike. Then discuss na lang natin to next time. And with DNA flash ang kanilang technology here. DNA flash. Ang tawag sa upper nila, it's quick knit. Kumaga sa Nike is prime knit, fly knit. Then sa Adidas prime knit. And here's the outsole. So please comment down below regarding for this shoe. Hindi ko pa kasi alam kung magugustuhan ko to or not. Pero pakitulungan na lang din ako, i-comment down below kung sa mga nakapag-try nito, kasi may mga napanood ako na hindi nila masyadong gusto, pero meron naman din gusto. Pero sa tingin ko para mas marami ang hindi gusto, para mas gusto nila yung version 2. So ang ganda ng kulay no, kaso I'm trying to purchase that before, kaso wala na tayong size, nagkaubusan na, nag-sale na rin siya. Wala na ako makita kahit na anong version 2 ng Hyperion Elite 2. Then that's it. Sabi nila stiff daw, hindi daw sulit yung $250 o 13,000 pesos dito sa Pilipinas. Kaya na-curious ako kasi I love shoes before. Gusto ko ng basketball shoe. Right now I really in love for the track and field or running kung tawagin, di ba? And I love to join fun run na kadalasan kasi ang ganda ng atmosphere, environment, yung mga tao, ito naman parang nagkakasundo kayo pero hindi naman kayo magkakakilala, pero sa isang gusto nyo, sa isang bagay na gusto nyo ay nagkakasundo kayong lahat. Dahil sarap ng feeling, you know. Then yun lang naman po ang aking thoughts. And we'll see, kasi meron siyang carbon fiber plate. Then wala pa ako masyadong alam dito about Brooks. I think I have 4 or 5 pairs of Brooks, but this is the first time na nagkaroon ako ng super shoe, and expensive, and try natin to. So kasi hindi ko pa siya magagamit sa half marathon kasi baka mamaya hindi ako komportable or kailangan i-break in muna. Then yun lang naman po. So sa mga hindi pa subscribe guys, baka naman, maraming salamat sa mga nag-subscribe na, at sana huwag kayo magsawa, and then I try my best na mabigyan ng justice itong Hyperion Elite 3, although magkakaroon na ng Hyperion Elite version 4. I think
sa picture pa lang, sa tingin ko parang mas okay siya. Alright, tingnan natin kung talagang sulit ang tag price nitong shoe na to. So, maraming pong salamat and shout out again sa Soul Avenue sa mga panood nito. Maraming salamat and peace. Take care guys. See you in the next one. Bye.